Dahil sa mga nabunyag na katiwalian sa mga government projects, ang sigaw ng bayan, transparency. Dahil dyan, nababanggit madalas ngayon ang live stream. Sa katunayan, bilang parte raw ng efforts ng gobyerno na maging transparent, inanunsyo na ng DPWH na mapapanood na sa live stream ang lahat ng bidding at procurement activities sa kanilang bawat proyekto at ito ay magiging accessible sa publiko. Samantala, marami naman ang nananawagan kabilang na ang ilang lawmakers at civil society groups na mapanood sa live stream ang hearing ng Independent Commission for Infrastructure o ang ICI sa kanilang investigasyon sa flood control projects. Sinimulan na ng ICI ang hearings na walang public o media access para maiwasang magamit ito sa politika daw. Komento ng ilan, hindi raw ito magbibigay ng kapanatagan sa mga Pilipino na walang pinagtatakpan at walang pinoprotektahan ang investigasyon nila. For sure, maraming tanong sa isip nyo? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pag-livestream ng mga government processes gaya na nga ng bidding at procurement process? Paano naman kapag active investigation gaya ng sa ICI? Well, of course, actually wala namang specific na pangbanggit sa ating mga batas ukol sa specific issue ng live streaming ng bidding at procurement process at ibang investigasyon. Although ang general principle na sinusundan dapat, openness at accountability. Ito nga ay nababanggit sa Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act na lahat ng bidding at procurement process ay dapat isagawa ng transparent, competitive at may public participation. Nakasaad din mismo sa Section 3 ng batas na ito ang prinsipyo ng procurement ay openness at accountability. Kaya sa mga sanay na sumali o sumunod sa government procurement system, meron ding electronic system tulad nga ng PhilJEPS para gawing accessible ang notices, bidding documents at resulta sa publiko. Of course, sa mga normal na panahon, hindi naman ito actually sinusundan ng ordinaryong mamamayan tulad natin. Ina-assume kasi natin na dapat ay sinusunod ng mga taong bayan at ini-enforce ng ating mga government employees ang mga rules na to. Ang problema nga ay dumating na tayo sa puntong ito na na-realize na natin na hindi naman yata talaga effective ang napaka-komplikado at di umano'y napaka-stricto at napaka-stringent na mga rules laban sa pagmamaniobra ng mga bidding rules and regulations. Kaya sa kaso ng ICI hearings, valid ang punto ng publiko na gusto nila ang live stream para makita na walang tinatago. Kung tutuusin, talaga namang nakasulat din sa ating Constitution na obligasyon ng Estado na magpanatili ng honesty at integrity sa serbisyo publiko. Kaya malinaw ang live stream ay hindi lamang pwede, kundi akma mismo sa diwa ng transparency na hinihingi ng ating batas. Kinikilala din ng ating 1987 Constitution ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon sa mga usaping may public concern. Ibig sabihin, may right ang publiko malaman ang takbo ng mga investigasyon dapat tulad nito. But of course, may exceptions din. Pwede limitahan ang access kung ito ay makakaapekto sa national security, privacy ng mga testigo o integridad ng ongoing investigation. At ito nga daw ang iniiwasan sana ng Commission, kasama na rin na ayaw nila ng trial by publicity dahil isang investigasyon to na ang patutunguhan ay ang paghain ng mga aktwal na kaso either sa ombudsman o sa ating mga regular na korte. Habang ongoing din ang investigasyon at nasa publiko na, may mga witnesses na hindi maglalakas loob. Baka hindi sila umapir dahil mangangamba sila sa safety at security nila kung ma-identify na sila kaagad. On the other hand, baka magamit naman ang ICI proceedings para magpakawala ng mga planted na witnesses na walang gagawin, kundi manira ng mga reputasyon ng mga inosenteng tao pala at iligaw ang takbo ng investigasyon at ang opinyon ng publiko. So kahit na walang tahasang prohibition sa pagpapa-livestream ng ICI proceedings, malaki din ang posibilidad na maging isang circus ang proceedings at madiskaril ang investigasyon nito. Pero kailangan din na mabigyan relief ang pangamba ng taong bayan na baka may cover-up o ang need to know dahil bilyon-bilyon na ang ninanakaw sa kaban ng bayan na galing sa buwis na binabayad natin ay hindi pa natin pala nalalaman.
So there must be a middle ground, lalo na't naumpisahan na sa mga live streaming na mga ganap sa Kongreso. Kailangan maganap ng solusyon, balanse ang kailangan, karapatan ng paumbayan na malaman, laban sa obligasyon ng gobyerno na tiyakin ang patas at credible na investigasyon. Pero hindi na pwede, ito lang ang masasabi natin, hindi na pwede ang absolute na katahimikan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.